Higit ₱9 milyong halaga ng mga hindi rehistradong produkto na kumpiska ng Department of Trade and Industry sa isang warehouse sa Bulacan. DTI nababahala na posibleng ibenta ang naturang mga kontrabando online. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Sinalakay ng Department of Trade and Industry o DTI ang isang warehouse compound sa Plaridel, Bulacan kahapon. Ni-raid ang compound dahil sa reklamo ng consumers na hindi lisensyado ang mga produkto. Wala kasing Philippine Safety Mark para sa mga lokal na produkto o Import Commodity Clearance Sticker para sa mga imported na produkto. Ayon kay DTI, minamanage ng mga foreign national ang mga bodega. Ito po mga warehouse na atin pong pinasok ng FTEB sa ilalim ng Task Force Kalasag sa utos ni Sec. Fred Pascual, lumalabas po na wala silang permiso, wala silang lisensya. Ano pong ibig sabihin nito kung walang safety mark? Hindi po ligtas at hindi po dekalidad. So safety and quality po ang hinahabol natin dito. Umabot sa mahigit 9.3 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nasamsam na produkto. Posibleng ibenta ang mga kontrabando sa online sa mas murang halaga, pero kapalit niyan ang sinusugal na kaligtasan. Na-imagine nyo yung washing machine nyo o mga electric kettle nyo, mga panluto nyo, mga gamit nyo sa bahay. Hindi kayo nakakatiyak, maiwan nyo, baka sumabog, makasunog, baka pinsala sa buhay at ari-arian natin. So delikado po. Kailangan i-register bago ibenta ang mga household appliances, consumer electronics, lighting and wiring devices, steel products, plastic pipes and ceramic products, cement and other construction materials, chemical products, automotive-related products, at other consumer products. Mayroon pong Department Administrative Order, issuance si DTI, na may obligasyon, hindi lang po ang manufacturer, hindi lang ang importer, hindi lang ang distributor, pati po seller, obligasyon mo na kung ikaw ay nagtitinda o nag-o-offer sa publiko ng pagtitinda ng isang produkto na mandatorily, ibig sabihin po compulsorily, dapat ay lisensyado, sertipikado ng DTI, obligasyon mo yon. Kung wala kang sertipiko, lisensya o permiso sa DTI, sagutin mo yon. So, nasa inyo na po kung ikaw ay seller, habulin mo siguro sa supplier mo. Pero sa amin po, tinitingnan po namin sa ilalim ng aming patakaran ang magkapareho or kaakibat na obligasyon maging ng seller. Walang naaresto sa raid dahil wala sa pagsalakay ang mismong may-ari. Sinelyuhan muna ang mga kontrabando para matiyak na hindi magalaw. Nananawagan ng DTI sa mga consumer na magsampa ng reklamo sa kanilang Consumer Care Department kung ang nabili nilang produkto ay galing sa illegal na bentahan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.